It's Sash na, baby. Kamusta mga sexy love? At dito na naman po ang inyong lingkod. It's Sash na, baby. At may vlog po tayo ngayon. Namiss ko na naman mag-intro. Parang sa isang buwan, isang beses ka ako nakakapag-upload ng vlog. Ayan, so, dito ako ngayon sa SB Clinic. Kung makikita nyo, ito naman ang beshi ko. Ayan. Meron tayong offline pagbabago ng ilong. So, ang unang project natin dyan ay ang pinsan ko. At kung meron mang magbago rin ang buhay, so kung feeling nyo, gusto nyo na rin mabago ang inyong buhay at ang inyong ilong, mag-comment na lang din kayo dito sa comment section at bigyan nyo ako ng explanation bakit kailangan baguhin nyo yung ilong nyo. So, ito ngayon tayo sa SB Clinic. Parang ganda dito, parang nasa hotel. Sobrang swerte nga ng pinsan ko eh. Ewan ko ano ginawa sa akin, nabudol lang talaga. Pero yung pinsan ko nga, papakita ko yung ilong. Kasi kailangan natin nakita yung before and after. Pero ito yung muna yung before. Ayan, yun yung before. Ito ba yung peg mo? Sikil tayo yun, di ba? Ito yung papagayan. Wag ka, Ito yung peg namin. Putang ina si Doc na nagagawa ng himala. Actually, magic yun eh. Yun yung nagagawin natin. Ayun, so hintayin natin. Kasi syempre ako yung magbabayad eh. Kaya hintayin ko talaga. So, kung may balak man kayong magpagawa ng ilong. Actually, ang dami nilang surgery dito. Sobrang galing kasi ni Dr. Jan. Magpagawa na kayo. Pero yung ilong ko talaga, hindi yan gawa. Kasi lagi nilang tinatanong kung gawa daw yung ilong. Hindi pa yan gawa. Ipapagawa ko na lang para magkatotoo yung mga sinasabi na. Ayan, pero kung gusto nyo magpagawa, punta na kayo sa SB Clinic. Andiyan yung website yan. Ang saya-saya ko pag merong mga nagbabago yung mukha. So, di ba parang nagiging confidence nila, ganyan. So, isa na doon yung pinsan ko. So, suporta ako sa pagiging ano niya. Korean niya. Korean ilaw. Diba meron SB Miss Flawless. Meron na akong Saskin Beauty. So, yun mga sexy love. Support nyo yun kasi sobrang ganda ng mga products natin talaga. I mean, yun na yung pinaka-ace ko, alas ko. Lalabas natin pinaka-best na products na affordable. Kaya, hintayin nyo yan sa TikTok ko, Facebook ko, Instagram, sa YouTube, promise. Hindi kayo magsisi doon. Sa skin, sa kalam. Sakit man, pero malalagasan. Ginusto ko naman to. Wala mo ng candy yun. Wala ko ng candy. Mag-insert po tayo ng cannula. So, yung cannula po, dun po dadaan po yung... Sakit po eh. May pain naman po, may konting pain. Usually naman po kapag ganyan, parang kagat lang po lang. Dala na ako sa kagat. Duda na. Trust issue. Yan, so this is the day of your surgery. Although napag-usapan na natin with a series of consultations that we had about this procedure, ito na kasi yung briefing natin before your official surgery, no? Re-reviewin natin ulit kasi baka nakalimutan mo sa aba, di ba? So, ang gagawin natin, first step, since gagamit tayo ng Gore-Tex Rhinoplasty, so we will harvest cartilage. Kaya nakalabas yung left ear mo. Diyan tayo kukuha ng cartilage natin. And then, ang harvestan naman natin is at the back of your ear. So, hindi makikita yung scar na yun. Kinukuha natin yung middle part lang naman ng cartilage para wala rin magbago sa size at sa shape. Tapos makapag-earphone ka pa rin. Walang problema. Tapos yung cartilage na yun... Isang tenga lang. Makapag-earphone isang tenga. So, kailangan bawasan natin ng tibay dito. Idadagdag natin dito sa may harapan para matayo din natin. So, sometimes yun na rin yung ginagamit natin na maneuver. Di ba, maraming mga nagkakaroon ng rhinoplasty tapos nagkakaroon ng deviation to the left, to the right. Yan. Because malambot itong part na to. And then, worst case scenario, kung halimbawa na pag-open natin, nakita natin itong part na to is, actually, it's one of the signature ng SB Clinic, yung nagko-correct kami ng angle ng nose tsaka ng mouth, no? Kasi sa'yo, medyo malalim tong angle natin dito sa may part ng nasofrontal angle, ang tawag natin dyan. Parang naka-bite, yung bite mo yung problema. Kasi yung teeth parang medyo instead na flat, nakaganon. Kaya para yung angle na to malalim. Dok, gumagawa ko yung mula, Dok. Ngayon pa lang. Tip na agad. Ang bilis. Mas makapal ito ng konti, pansin mo. Mas mabilog siya. And even on the nostril,
mas malaki din siya. Hindi talaga pantay mga ilong dok mo. Yeah. 100%. Wala pa akong nakikita na 100% pantay. Ito ang tatanggalin dok. Ito. Yan. Mabubukha mo ito. Ito, tanggalin. Ito dok. Kaya pala, buong mukha pala yung tatay. Walang pain. Kaya pala mahal. No pain. Hindi nga mahal eh. Hindi mo. Oo. Mura lang din yung mukha mo. Mura lang yung mukhang ganyan. Zoom nyo na para yan na yung... Pakita niyo yung before. Yan yung before. Ito yung after. Ito na, tapos na. Yan na. Ito na yung after. Yan na yung after. Samahan nyo kami. Tingnan nyo gagawa ng Himalaang SB Clinic. Ayan, so ilang oras na rin tayo naghintay. Ang dami ko pa talagang gagawin. Until now, nasa operation room pa rin sila at nakatulog na ako ng slight. At mga ilang oras na ba maigit. So hindi ko na mahintay yun kasi marami pa akong gagawin. Pero ito naman si Clarence. Pakita mo ng sarili mo. Ang ating cameraman. Ano po? Siya na bahala sa mga kalalabasan ni Joshua, sa pagiging groggy niya. Bahala siya. At yung after nito, ipapakita ko na lang through photo. Tapos, sila mga sexy labi. Outro ko na to ngayon, pero hindi ko alam paano to. Pagtatagpig-tagpiliin to. Pero feeling ko naman, magugustuhan ni Joshua yung kalalabasan ng ilong niya. Ikaw ba naman yung dream nose mo, yun nandyan na. So, thank you so much, SB Clinic. At, yan, Joshua, gamitin mo sa tama yung ilong mo. So, ayan na mga sexy love. Balik muna tayo sa kanya. Hi guys! So, tapos na kami sa surgery namin. So, i-share lang namin sa inyo kung ano yung mga procedures na ginawa namin sa patient. So, number one na concern kasi ng patient, meron siyang history of nose threads before. So, multiple times, naglagay sila ng threads para sa non-surgical nose lip. Although right now, isa sa mga concern ng patient is yung medyo mataba yung tip ng nose niya or bulbous tip as we call it. So, hindi to usually na-address ng mga non-surgical treatments natin, even with threads or fillers. So, talagang surgical ang approach when we are trying to improve that area. So, ito yung sample, actually, nung threads na nakuha natin. So, if you can see, sa dami ng threads na nilagay ng dati niyang doktor, is parang kasing laki na rin siya ng implant. Okay, ganun na rin siya kakapal, ganun na rin siya kataas, no? So, almost, I think, mga nasa 5 mm na rin itong threads na to. At the same time, you can see some of the red marks. These are the scar tissues or fibrotic tissues, no? Ito yung mga namumuo na laman in between those threads. And sometimes, itong mga scar tissues na to, kahit matunaw yung threads na nilagay, usually nare-retain na ito, naiiwan na. That's why we consider patients who underwent a thread rhinoplasty as a revision right sa nose natin. Mas mahirap na siyang gawin after nose thread lifts or fillers. Kaya tinatawag na natin silang revision. So, ito namang nasa right side ko, this is the sample of the implant that we used, no? So, gumamit tayo ng Gore-Tex implant or EPTFE. So, this is a porous substance na meron din siyang capability na mag-grow inside or mag-attach sa bone natin. So, majority of the patients naman na nag-undergo ng surgery na ganito is medyo hindi na gumagalaw o nagiging fixed na ito on their nasal bone. At the same time, combination of this, we also harvested the septal cartilage, which is located dito. So, kung ito yung nose natin, kumuha rin tayo ng portion of the cartilage na galing dito sa loob para magamit natin dito sa may area na to para mas structurally strengthen natin itong tip ng nose. At the same time, bukod sa pagpalit natin ng implant, so ganito yung ginawa natin, naglagay tayo ng bagong implant on top, which is Gore-Tex. Naglagay tayo ng cartilage dito. At the same time, kumuha tayo ng septal cartilage para ma-reinforce itong area na to. And then, of course, meron tayong mga ginawang remodeling doon sa outside, no? Sa soft tissues, inayos natin yun para medyo mag-slim down. And even the alars, inayos din natin. So, lahat yan ginawa natin para at least mag-balance and mag-harmonize sa face ng pasyente. Also, yung last concern ng patient is yung mouth niya medyo protruding. So, we also corrected that nasofrontal angle na tinatawag. So, pati yung nasolabial angle, kinorek na rin natin. So, watch out kung ano yung magiging result ng surgery natin. Ano? May ka ba? May ka ba? Ang sakit eh. Kala ko di ka na magigising eh.
Gagi, kailangan may hawak akong manok kanina eh. Manok? Oo, Di manok ka? manok ata ni San Pedro yun eh. Pinababalang uli ako eh. San Pedro is waving. Thank you ate ah. Okay. Ano yung tsura ng ilong mo? Tanggalin ko na kaya. Sige, tanggalin mo nga. Pakita mo lang sa pilik mo na lang ulit. Gago. Ginapagano na. Bye-bye. Love you. Okay. So kung nagustuhan niyo yung video na to, huwag niyo kaming kakalimutan bigyan ng isang bagsak na like, comment, at share. And don't forget to click the bell button para updated kayo sa lahat ng video ko. And don't forget to smile. Always choose to be happy at good vibes lang. Trabaho na ako ulit.